atin nung nung nakaraan po ay exchange pulpit po ng ADCA. At salamat na narito po muli ako. Si Pastor Ray po ngayon ay nasa ating pong anak na iglesia sa Greenwoods. At salamat po sa happy birthday ni Pastor Noel. Ano pong araw. Hindi ko lang wala kung kailan na. Mga kapatid, ano po ang inyong nag-iisip kapag nakakita kayo ng cross? Sa maraming church ay pinag-aaway ito ang cross. Lalo na ho, pagka ang pastor at saka ang church leader ay hindi po kasundo. Gusto ng pastor ay dito ang lagay ang cross. At yung naman church leader ay gusto ay dito ang lagay ang cross. Kaya po may church daw po na ang tawag sa cross ay double cross. Kasi dalawa na yung cross, di maintindihan kung saan nalagay, gawin na natin dalawa. Kaya double cross po ang nalagay. Sa atin no, bilang tayo ay mga dating, kumbaga ay asik, napakahalaga po. O kahit sa Roman Catholic, napakahalaga po ng cross. At higit lalo po sa atin, ang maganda po sa atin, maraming naman yung cross. Dahil po si Jesus ay hindi na natili sa cross, kundi siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit at ngayon po nakalungkot sa kanan ng Diyos, nag-ahari magpakailanman. Salamat po sa ating Panginoon. Noon po ako'y bata, pag nakakita ko tumupros, para sa akin yan ay sign ng antik-antik. Kasi sa amin po ay mayroong albularyo na talagang, alam niyo ang aking asawa, sa Cuenca, talagang ang laki mo ng cross. At siya po ay albularyo sa matagal na panahon. At napakarami yung siksik sa kanyang daliri na puro cross ang nakalagay. Bisa nakakatakot na rin. Ang dami mo ng cross. So, kumbaga ang cross ay may dalawang ibig sabihin. Para sa iba, ito ay anting-anting. Pag meron ka nito, hindi ko tatalpa ng bala o kaya ng taga. So, pero sa atin ho, bilang tayo mga mananampalataya, napakalaga po ng simbolong ito. Na sa atin ho, dapat hindi ho lamang tuwing mahal na araw, kundi araw-araw, dapat po ang krus ay nagiging, kumbaga, sariwa sa atin ng alaala. Dahil po sa krus, nagkaroon tayo ng kaligtasan at ang buhay nyo, at ang buhay ko, ay biyaheng langit. Kaya salamat po sa Panginoon. Nakita ko po ito sa internet. Yun pong the Islamic State in Iraq and Syria, o ISIS, kung inabalita sa TV, reported killed and crucified 8 men in a town near Aleppo, Syria. So 8 men po yung kanilang kinrucify. At hindi ko masabi kung sila ipako ay buhay pa o patay na. So yan po yung kanilang kaitsurahan. At sinasabi po, the independent monitoring group, the Syrian Observatory for Human Rights, said the men were executed for being too moderate as members of the rebel group. So sila raw ay membro ng mga rebelding grupo sa Syria. And they were crucified on Saturday and will be on display for 3 days in town square in Deir After. So 3 days na naka-display po yung kanilang katawan, nakapako doon po sa bayan. Grabe no? At ang kanila po sinasabi, sila raw po ay mga rebelde. Pero meron na nakakita o nakakuha ng kumbaga ay inside information. Sabi po, we have received independent confirmation from our sources inside Syria. Meron na nakakuha ng impormasyon sa loob ng Syria that these men were former Muslims that had converted to Christianity. They said that these men were Muslim, pero na-convert po sila sa pagiging Kristiyano. And they were not rebel fighters from a rival faction, as many news outlets are reporting. Each of the 8 men were charged with the crime of apostasy. Apostasy for announcing Islam and converting to Christianity. So yun po yung kanilang parusa. Once na iyong itinatwa, ikaw ay tumalikod sa iyong palatayang Islam, ito ang iyong parusahan, kabayaran. When confronted by the ISIS members, they refused to revert to Islam. Parang gusto nilang pabalikin, pero hindi na sila bumalik sa kanilang paniniwala. And this is the only reason they were crucified.
Why? According to Islamic jurisprudence, crucifixion is a method of death reserved for Christians. Grabe no, ang pagpako sa krus ay isang parusa na nakareserve para sa mga mananampalataya. Tayo ay nasa Syria, parang hirap ng kalalagayan na wala pa naman nakapako sa atin. Pero sabi nila, they do not crucify other Muslims. So kahit po yung ibang Muslim ay kumakalaban sa government, hindi ko nila pinapako sa krus. At yung pagpako sa krus ay paraan lamang po ng kanilang o reserve na parusa para sa mga mananampalataya. Are you willing to be crucified for Christ? Mag-Indian tayo. Isang tanong na, hindi ko natin nasasabi sapagkat sabi ng Bible, sa huling panahon, ang mga mananampalataya ikuhulihin, ikukulong at magkakapunta ng hulog. So, at alam mo natin yung mga apostol ng ating Panginoong Yesus at kanilang pinagdaanan. Iba't iba ang parusa nila. Merong sinibat hanggang sa mamatay, merong binato hanggang sa mamatay, merong ipinako ng pabaliktad, merong ding ipinako kagaya ng ating Panginoong Yesus. So, grabe ho yung kanilang pinagdaanan. Pero alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, atin ang pag-aaralan ang kahulugan ng krus. Sa Lucas 23:32-43, ano ba ang kahulugan ng krus para sa atin? Dapat po mga kapatid, ang kahulugan po ng krus o krus para sa atin ay isang simbolo o isang bagay na pinapahalagan natin araw-araw sa ating buhay. Maganda kong tingnan kapag tayo nakikipag-usap, lagi nating balikan yung krus ng ating Panginoong Jesucristo. Every time na tayo may gagawin, maganda kong balikan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Every time na tayo mag-iisip anumang bagay, dapat ko lagi tayo bumabalik sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. In Luke chapter 23, verses 32 hanggang 43, Luke chapter 23. Meron po ba kayong cellphone? At saka Bible? Makibukas po sa akin sa Lucas 23, verses 32 hanggang 43. Sabi dito, may dinala pa sila ang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang karusutan ang mapapunta sa isa't isa. Ang mga tao nakatayo roon, nanonood. Nililibak naman sila ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihin siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya po manalangin. Panginoon, ngayong umaga, salamat po na nagtagumpay kayo sa aming buhay. Nagtagumpay kayo mula sa kamatayan. Ala ng kaaway, nagtagumpay sila nung kayo ay mamatay. Pero sa totoo lang, ito ay plano ninyo, Ama. Plano ninyo, aming Diyos, sa ikaliligtas namin at sa ikabububo ng gawa, kapangyarihan ng aming kalaban o ng aming kaaway. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umaga. Itinatas po namin sa inyo ang kahirapan at nagdaraanan ng mga Kristiyano
sa Middle East, Panginoon, specifically in Syria. Dalangin po namin ang mga kapatira doon na dating mga paniniwala ay Islam, ngayon ay makakilala sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, itinataas namin sila sa inyo, yung mga maaaring ng iba'y nagtatago pa sa ngayon. Ang aming panalangin, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon. Alam namin na meron silang nagtipala mula sa inyo. Meron silang buhay na walang hanggan. Itong mga taong namatay na ito, dahil sa kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, kami ay inyo rin tulungan na lalo maging malinaw ang aming pagkakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pahalagahan ang aming kaugnayan sa inyo. Na huwag po namin itong biru-biruin, na minsan na hindi po namin ito ginagawang seryoso sa aming buhay. Na minsan, Panginoon, kami ay pagiwang-gewang bilang inyong tagasunod. Tulungan niyo po kami na talaga magtalaga ng aming sarili sa inyo. Panginoon, ngayon pong umaga ang aming panalangin sa pag-aaral ng mga salita. Maluwalhati po kayo. Dalangin po namin, aming Diyos na Banal na Espiritu, kayo po magturo sa aming kalagitnaan, sa puso't buhay ng bawat isa. Panginoon, kailangan ko po kayo sa pagpaliwanag ng inyong salita. Kayo po ang mag-convict at mag-convert sa mga tao, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Ang dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, kayong aming muling pinalalakan. In Jesus' name. Amen. Ang kahulugan ng cross. Alam natin na ito pong Luke chapter 23, ito ay isa sa nakakatuwang passage from the Bible na kung saan siya lamang ang nagbigay ng detalye kung paano napako ang Panginoong Jesucristo. Nabanggit ito sa iba't ibang salin, yung Matthew, Mark, John, pero mas detailed po yung sulat ni Lucas. Alam natin, sabi ng verse 32, may dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ng Panginoong Yesus. Alam natin na tatlo ang nakapako sa krus, nasa gitna si Jesus, at yung dalawa ay nasa dalawang gilid ng ating Panginoong Yesus. At doon sila dumating sa dakong tinatawag na bungok, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. So ito po yung senaryo, at kung atin titingnan, ito ay ilang oras na lamang at ang ating Panginoong Yesus ay mamatay na ho. At napakahalaga ng bawat sandali na lumilipas sa pagkakataong ito. Mga kapatid, sa atin ng pag-aaralan o binasa mga talata, atin ng titingnan ang mga ipinakikitang larawan sa krus ng Kalbaryo. Meron po tatlong ipinakikitang larawan sa krus ng Kalbaryo dito po sa ating binasa. Una, yun pong namatay na makasalanan. Yung isang tao na namatay na makasalanan, verse 39. Verse 39. Aside po ng Bible, verse 39, tuniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Sabi ng Bible ay tinuya siya ng isa sa mga salaring nakapako o nakabitin. So itong taong ito ay is not just a sinner, but a hardened sinner. Hindi lamang talaga siya basta makasalanan, kundi talagang matigas ang kanyang puso. May mga tao na kung atin nung titingnan ang ating kapaligiran, alam naman yung matuwid, alam ang tama, pero alam nyo, iba pa rin ang ginagawa. Minsan kahit nga yung mga kapatid natin sa Panginoon ay ganun din ang trabaho. Pero alam nyo mga kapatid, itong kasalanan ito ng taong ito na namatay ay pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa pamamagitan po ng kanyang gawa. Aside po sa King James Version, he is a male factor, evildoer. Male factor, a wicked man who broke the law and is paying for his crime with his very life. So ito yung tao na talagang walang ginawa kundi kasamaan. And all the gospel writers mentions the men crucified with Jesus. In Luke chapter 23, 32 hanggang 33, they were criminals. Pero in Matthew chapter 27 verse 44, they were robbers. Sila ay mga
magnanakaw. At according to Dr. Spyros Sodiates, yung sa Complete Word Study Dictionary of the New Testament, yung po salitang robber from the Greek word lestes. Ibig sabihin po ng lestes, one depriving another of his property openly and by violence. So itong mga tao ito ay nagnanakaw ng openly and with violence. Hindi lamang po hayagan sila magnakaw, kundi talagang may pananakit pang ginagawa. Nakakita na po ba kayo ngayon yung mga nangangagaw ng sasakyan, tapos papatayin yung may-ari ng sasakyan, aagawan ng kung ano man. Ito yung taong ito. Ang sabi nga po ay, one depriving another of his property openly and by violence. And the last test, as in the case of the penitent, the rebellion one on the cross near Jesus, may have been a person who turned insurgent for some presumed righteous cause. So ito sinasabi na ito, yung isang nakapako, yung dalawang nakapako ay parehong robbers, magnanakaw. At sa Bible po, mayroong ibig sabihin na dalawang robber. Yung isa, lestes, commonly translated robber. And yung isa po ay kleptes. Lestes, kleptes. Kleptes is that the latter does his work in a secret manner so that he may not be discovered. Ang kaibahan po ng kleptes ay nagnanakaw siya ng hindi halata. Yung secretly. Yung po namang lestes o yung robber ay hayagan and with violence, nananakit. Pero yung kleptes ay wala akong pananakit at secretly. Kaya nga po yung salitang kleptomaniac. So, doon ko kinuha yun. Yung nagnanakaw ng hindi alam, secretly. At yun po yung i-describe kay Judas, yung nagpakamatay. Isa sa mga alagad ng Panginoong Yesus, ang sabi sa John chapter 12, kumukuha every time na may offering, si Judas ay dumudukot ng pakaw-kaunti. At sabi ng Greek translation, he used to do it. When we say he used, talagang habitual. Every time na may offering, nandun lagi siya at mayroong kaunting kinukuha. So yun po ang kaibahan ng robber, lestes, at saka po ng kleptes. At ito pong taong ito ay isang robber, ibig sabihin ay nananakit siya and openly nagnanakaw siya. Gumagawa siya ng karahasan. Pangalawa, yung kanya pong mga salita. Pinatunayan na siya ay makasalanan sa pamamagitan ng kanyang salita. This man raved on Jesus. To rave means to speak evil or to blaspheme. To blaspheme. And it is in imperfect tense, meaning he kept on blaspheming. He kept on. So hindi lamang minsan niya sinabi, hindi lamang minsan niya tinuya ang Panginoong Jesucristo, kundi maya't maya niyang tinutuya ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Amplified Version, verse 39, one of the criminals who was suspended kept on railing at him, saying, "Are you not the Christ, the Messiah? Rescue yourself and us from death." So tinutuyan niya ang ating Panginoong Jesucristo. At titingnan mo natin from this passage, from 32 hanggang 43, 3 times po binanggit niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay inunsulto. Look at your Bible, verse 35. Ang mga tao yung nakatayo roon ay nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Unang ginamit dito yung salitang nililibak. Nila, niligtas niya ang iba. Ngayon, iligtas naman niya ang kanyang sarili kung siya ang Mesiyas. Then verse 36, sabi dyan, nilibak din siya ng mga kawal. Una, mga pinuno. Pangalawa, mga kawal. At ang sabi, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Verse 37, sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Then 39, tinuya siya, nilibak siya ng isa sa mga sanarin na kabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Lahat po sila ay puro panlilibak ang ginagawa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang mga salita.
At pangatlo, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalinlangan, verse 39, sabi dito, hindi ba ikaw ang Mesiyas? So nandun ang kanyang pagdududa sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya kinilala na ang Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas. Sa madalit sabi niya, I will believe you if you will save yourself and us. Yun lamang ang gustong sabihin nitong nakapakong ito. Maniniwala ako sa iyo kung ililigtas mo sarili mo, pati na kami. Mga kapatid, ito rin yung ating nakikita sa maraming tao ngayon na laging maniniwala sila sa Panginoong Jesus, laging may salitang kung Panginoon, kung talagang Diyos ka, buhayin mo o pagalingin mo ang aking mahal sa buhay. At ako na may maglilingkod sa iyo. Lagi yung may kasunod na kung. Pagka ganito ang ating kalalagayan, mga kapatid, ay marahil meron tayong pag-aalilangan sa Panginoong Jesus. His words reveal a heart that is unconvinced, unconcerned, and unconverted. It reveals a heart of a lost man. This sinner man is self-centered, he is helpless and hopeless, and yet he rejected the giver and author of life. Mga kapatid, ito po yung kalalagayan nitong isa sa nakapako sa cross. Siya'y namatay na makasalanan. This cross is the cross of rejection. This criminal refused to believe in Jesus despite the fact that he knew that his death was imminent. Alam niya na talagang malapit na siyang mamatay pero nireject niya si Jesus Christ. At marami mga tao rin tayong nakikilalang ganito, yung mga patay na, tapos ayaw magpa-pray, ayaw niyang tatanggapin si Jesus Christ, at lagi niya sasabihin, meron na akong relihiyong kinabisgan. Naalala ko nung nakaraan, ayaw ko may Bible study dito ng mga kabataan, every Friday. So, nagsimula po kami last 2 weeks ago. Then last week, marami yung wala, mga 3 yata yung wala. Yung isa yung nakasalubong ko, at sabi ko sa kanya, ay, bakit wala ko ng Friday? Sabi niya ay, sabi po ni Mama, huwag na ako magpunta. Sabi, bakit? Baka doon kung pag-uwi ko, born again na ako. Sabi, well, sabi may mga tao talagang ayaw pumasok sa katotohanan. Takot malaman ang katotohanan. Walang pakialam sa katotohanan. Maraming tao na gusto lamang hanggang doon sila. Maraming tao na mamatay na makasalanan. Hindi niya kinilala si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya naman sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 1 o 2 Thessalonians 1:8-9, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kalwalhatian. Salamat sa Panginoon dahil hindi ko tayo kabilang sa mga tao ito. Tama po ba? Kung kayo yung mamatay na hanggang ngayon at hindi pa ninyo alam ang inyong pupuntahan. Ito ang isa sa mga picture ng krus. Salamat na ang picture na ito kahit matagal na hindi naluluma. Hindi larawang upas. Pero alam niyo mga kapatid, isa sa mga larawan, itong tao ito namatay na makasalanan. Pangalawa, na litrato o larawan ay ito, namatay na pinatawad ang kasalanan. May tao na namamatay na makasalanan at meron naman namatay o namamatay na pinatawad ang kasalanan. He is a sinner before. He is a sinner before. Tingnan po natin from 40 to 42. Makapansin po natin din yan, yung conversation with Jesus Christ. At saka ng isa sa nakapako sa tagiliran ng ating Panginoong Jesus. Makapansin po natin din yan, yung kanyang yung kanyang pag-amin. 40 hanggang 41. Sabi dyan, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Verse 39, tinuya siya ng isa. Then 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya.
matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Papansin natin dito, sabi niya, yung kanyang pag-amin. Pag-amin saan? Sa kanyang mga nagawang kasalanan. Na alam niya na nararapat lamang na siya ay parusahan. Alam niyo mga kapatid, dito nagsisimula ang tunay na kaugnayan sa Panginoong Yesus. Noong nakaraan, alam natin yung istorya ng babaeng pinatawad, na kung saan ang bunga ng kanyang tunay na pagsisisi, pag-ibig, paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalaga po na maintindihan natin na ang ating tunay na relasyon sa Panginoon ay nagsisimula una yung ating pagre-remorse sa ating kasalanan. Yung talagang ina-admit mo na ikaw ay makasalanan, you are hopeless, you are helpless, dahil ikaw ay isang makasalanan. Pero pagka mayroong pride pa rin sa ating buhay, ay marahil ay questionable yung ating pagiging Kristiyano. Hindi ho tayo lalago dahil una, mayroon pong palagoy na hindi naman talaga nakatanim. Hindi naman talaga nakaugnay sa Panginoong Hesus. Pero itong tao ito, mapapansin natin dito yung kanyang pag-amin. This reveals that this man was under conviction because of his sinful deeds. Yung kanyang pag-amin. Pangalawa, yung kanyang pagsusuri. Ang sabi po ng 40 hanggang 42, mapapansin natin dito yung kanyang pagsusuri. The first sinners look for a way out, and the second sinner looks for a way in. Yun ang pagkakaiba nila. Naghahanap ng way out yung first sinner, pero ito namang second sinner, naghahanap ng way in. So, mapapansin natin dito sa verses 40 hanggang 41 o 42, verse 40, by the way, in Mark chapter 15, verse 32, kung inyong babasahin po dyan, ito pong sinner na ito na ating pinag-aaralan ay tinuyarin niya ang Panginoong Jesucristo. So, una, tinuyarin niya ang Panginoong Jesucristo. Buksan po natin sa Mark chapter 15, Mark chapter 15, verse 32. Ang sabi dyan, chapter 15, verse 32. Ang sabi po sa ibang salin ay, when the sinner was first nailed to the cross, he lifted up his voice and mocked Jesus too. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang kinutyarin siya, sabi sa verse 31, kinutyarin siya ng mga punong saserdote at ng mga na-eskriba at mga sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta rin siya ng mga nakapakong kasama niya. So, ibig sabihin, parehong nang alipusta itong dalawang ito. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, ang maganda, nagbago yung kanyang matigas na puso. Verse 40, sabi dyan, he called Jesus God. Then verse 41, he acknowledged Christ's sinlessness. Ang sabi ng verse 41, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Then verse 42, he looked to Jesus for salvation. Tumingin siya sa ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Napakaganda po ng ginawang pagsusuri nitong kriminal na ito. Nakakahulugan na kung ang isang kriminal, ano man ang kanyang kasalanan, kung siya'y babalik sa Panginoong Jesucristo, magpapakumbaba sa Panginoong Jesucristo, mararanasan niya ang tunay na kapatawaran. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagsusuri, at pangatlo, ang kanyang pakiusap. Ano kanyang pakiusap? Verse 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-aaray ko na. Drama nitong nito yung teleserye. Kasi talagang helpless, hopeless silang pareho.
At ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-aari ka na. This cross is the cross of reception. Yung isa ay rejection, ito naman ay reception. Pagkilala sa ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon po umaga, ang tanong sa atin, kayo po ba ay kung mamamatay, ay pinatawad lang inyong mga kasalanan? Kung kayo po nakatayo sa pinto ng langit at tatanungin ng Panginoon, bakit kita po papasukin sa aking kaharian? Anong isasagot mo? Hindi pa ulit-ulit yung tanong, pero totoo lang. Pero sa totoo lang ay napakalagang tanong. Hindi ko alam kung ano magiging katanungan talaga sa langit. Pero talaga may langit. At ang sabi ng salita ng Panginoon, alam niyo, napakaganda yung sagot ni Lord. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yung una namatay na makasalanan. Pangalawa, yung isa yung namatay na pinatawad ang kasalanan. At pangatlo na larawan ay namatay para sa makasalanan. Yung una, namatay na makasalanan. Yung pangalawa, namatay na pinatawad ng kasalanan. Pangatlo, namatay para sa makasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Mapapansin natin dito at sa kanyang buhay yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Mapapansin natin makikita yung kanyang paghihirap. Grabe yung kanyang pinagdaanan na hirap. Alam natin na siya ay nananalangin sa Gethsemane na kung saan sabi niya, Panginoon, Ama, kung maaari, alisin niyo yung saro ng paghihirap sa akin. At nakaramdam talaga siya ng paghihirap. Nung siya nakapako sa krus, naramdaman din niya ang paghihirap para sa bawat isa sa atin. Hindi yun siya yung Kristo na nakikita natin na yung iba napakakinis ng mukha, napakagandang lalaki, talagang... Pero alam nyo, sabi ng Isaiah chapter 53, look at your Bible, Isaiah chapter 53. Ito po napakagandang description na ating Panginoong Jesucristo. At ito yung alam nyo nakasulat, after 700 years, nangyari ang sinulat at sinabi ni Isaiah. Chapter 53, Isaiah 53, ang sabi dito, sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa binalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Referring to Jesus Christ. Inamak siya ng mga tao at itinakwil. In fact, in John chapter 1, verse 10, itinakwil siya, tinanggihan siya ng kanyang nilikha. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdala siya ng sakit at hirap, wala man lamang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tinis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Ngayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalan, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.
Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan kung nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. At dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong pinalulugdan. Ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking parangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama, inako niya ang mga makasalanan at idinalangin siya'y patawarin. Alam niyo, napakaganda ho ng description ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng salita ng ating Panginoong Jesus, o sabi ng salita ng Isaiah chapter 53, ang ating Panginoong Jesucristo, sa ibang salit, hindi na siya makilala sa kanyang tubo. Grabe ang kanyang paghihirap. Alam niyo, dahil po sa inyo, dahil sa akin. Kaya kung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus ay parang basta na, hindi ka kang nahihiya. Hindi mo ba tayo nahihiya na ang Panginoong Yesus nag-aaral ng kanyang buhay para sa atin? Yung kanyang paghihirap. Pangalawa, yung kanyang biyaya naman. The cross is the cross of redemption. Yung isa, rejection. Yung isa ay reception. And this is the cross of redemption. Alam natin, in Ephesians chapter 2, mababasa ho natin dito, nasabi ng Bible, noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Alam niyo, katotohanan mga kapatid, ang inyong biyahe at ang biyahe ko ay pa-impyerno. Ayaw man yun sa gusto, yun ang katotohanan. Kasi sabi ng Bible, noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan, ama ho. At ang biyahe natin ay apoy ng impyerno. Sabi ng verse 2, sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu naghahari sa mga tao suwain. Dati, tayo kabilang sa mga ito. Isa kayo at ako sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yun po tayo noon. At dahil po doon, kaya sa ating tigas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kung tayo kinapupuotan ng Diyos, hindi ka pwede sa langit. Mas kinapupuotan ka ng Diyos. May gusto ka bang kagalit na patitira mo sa iyong bahay? Di ba, pag ang iyong biyanan at saka iyong kaaway mo, parang ang hirap patira sa bahay mo. Eh, how much mo yung pinapupuotan? Lahat po tayo ay dapat sana ang biyahe impyerno. Pero alam nyo, nakakatuwa kay Lord. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang magandang loob. Wala ko kayo at ako trabaho. Dahil sa ating pag-isa kay Kristo Jesus, relasyon sa Kanya, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupo kasama niya sa kalangitan. Alam niyo, sabi ng Bible, pinaupo kasama niya sa kalangitan. Narito pa kayo sa lupa, pero may reserve na kayo sa nauupan sa langit, natirahan sa langit. Nasabi po sa 1 Peter, ang pagkakasabi ho roon, yung reserve in heaven. Pagka ho reserve, ay wala akong pwede makaagaw sa inyo. Yun po talagang sa inyo. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Paulit-ulit pong binabanggit niya yung salitang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Alam niyo mga kapatid,
napakasagana ng abag ng ating Diyos sa inyo at sa akin. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa mga makasalanan. Pinatunayan ito ng kanyang paghihirap, ng kanyang biyaya, at pangatlo, ng kanyang garantiya. Ano ang kanyang garantiya? Nasabi ng verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito ay talagang sure ball. Talagang wala hong kabintis-bintis itong pangako ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang garantiya na kayo at ako ay isasama sa paradise, sa langit. Gusto ko linawin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa ating ginawa, hindi sa ating ginawa. Wala naman itong ginawa ito ng kapangkong ito. Hindi mo siya pwede bumaba at makagawa mo na ng mabuti para makapunta sa langit. Pero ilang oras na lang at mamamatay na ito. Pero alam nyo, tiniyak ng Panginoong Hesus, wala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Kinilala lang niya na siya yung makasalanan. Pangalawa, tinanggap niya si Jesus. Nagtiwala siya sa ating Panginoong Jesucristo na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Wala akong ibang santo na tinawag. Wala siya nabanggit na San Pedro, San Nicolas, San Vicente. Hindi yung si Maria ang tinawag niya, samantalang si Maria ay nandun din at nasa paanan ng ating Panginoong Jesucristo at nakikita ang Panginoong Jesus. Wala yung sinumang santo ang tinawag, si Jesus lamang ang tinawag niya para siya ay maligtas. At ang paggawa ko ng mabuti ay hindi paraan para maligtas sapagkat ang taong ito ay walang ginawang kabutihan. Naligtas siya dahil lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, pictures of the cross. Ito yung mga pictures. Una, the sinner. Pangalawa, the saint. Ang pangatlo, the Savior. The sinner, kayo at ako ay dating sinner. Pero ngayon, kayo at ako ay mga santo. Santo Papa. Santa Mama. Di, pero katotohanan, kayo at ako ay mga santo. Kayo at ako ay mga santo at may nakalaang tirahan doon po sa langit. Pangatlo, yung ating Savior ay gumagawa at kumikilos sa atin, sa ating buhay, hanggang sa tayo kanyang katagpuin at isama sa kalangitan. Ano po ang hamon ko sa atin ngayong umagang ito? Una, may sinner pa po ba sa atin dito? Hindi yung mamamatay ng makasalanan? Meron pa po ba? Wala na, ano? Hindi mo masamang umamin. Pero alam nyo mga kapatid, ano dapat natin gawin kung tayo ay isa ng saint? Una, dapat natin gawin, kung ikaw ay isang sinner, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo ang iyong mga kasalanan, pagtiwalaan mo ang ginawa ng ating Panginoon si Kristo sa krus ay sapat at ganap para sa iyong kaligtasan. Ano dapat natin gawin bilang tayo mga saint? Una, ipanalangin ito mga sinner na ito. Ito mga tao na ating nakakasalamuha, ipag-pray natin. Kung tayo mga saint, ang dapat din natin gawin, magpakabanal tayo. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ho yung tayo yung nagsasabing saint, pero ginagawa natin ay yung ginagawa ng sinner. At anong Savior? Anong gawin, dapat natin gawin sa ating Savior? Paglikuran natin ng tapat at mahalin ng tapat ang ating kalapagligtas. Huwag tayo makapag-compromise sa katotohanan. Yung bang parang, ay, hindi naman maintindihan naman Lord. Huwag tayo makapag-compromise. Kung ano ang katotohanan, yun ang ating gawin. Para sa kaluluwalhati ng ating tagapagligtas. The saint, the sinner, the saint, and the Savior. Ay, may manalangin. Hiniling ko po ng bawat isa sa atin ay
Manalangin sa Panginoon. Nagtalaho tayo ng mga pangalan sa akin sa inyong kanang hilit. Tapos ang nagustuhan nyo madala sa Panginoon. Marami ko kayong nakikilala, nakakasalamuha, maaaring katrabaho, eskwela na mamamatay ng makasalanan. Ano ho inyo dapat gawin? Si Lord ay nangungusap sa atin. Nais ng Panginoon na tayo maging tulay. In the sense na gusto niya na tayo ang mag-akay sa kanila para sila makakilala sa Panginoon. Hindi ko na bawat sa atin, ipag-pray yung mga taong gusto natin padala sa Panginoon. If you're really a child of God, hindi talagang anak ng Diyos, ipag-pray mo yung mga taong wala patuloy na pagnayan sa Panginoon. Ang ating relasyon o ang ating panalangin nawa ay hindi yung puro sarili. Na araw-araw mag-alala tayo ng mga taong gusto nating madala sa Panginoon. Let's pray for them. Let's pray for ourselves. Na maaaring sasabi natin tayo anak ng Diyos, we are saved, and yet hindi naman makasanto yung ating lakad. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Maaaring nakipag-compromise tayo. Hindi tayo lumakad ng may kabanalan, na may pagsunod. Let us ask forgiveness to the Lord. At humingi naman tayo ng tulong na talagang makasunod tayo sa Panginoon. At ating purihin ang ating tagapagligtas. Hindi na kinakailangan pa magdala ng tupa o mga hayop para sa ating kabayang kasalanan. Ginawa na Jesus sapat ang kanyang kamatayan para sa atin. And let us thank the Lord Jesus for His word. So hindi ko man nalalagyan. Gusto ko po pare-pare tayo mag-pray, magpasalamat dahil pare-pareho po ang ating pare-pare tayo may relasyon sa Panginoon. At ang ating relasyon ay personal. Sa atin yung pananahimik ngayong umaga, manalangin mo tayo sa Panginoon, magpulay-pulay. Sa ating mga salita.